Mga salamat. Plano book kanimo introduction. Pareho aning introduction mamalaba pa dahil takon pagkayak nun adayon. Alam niyo po, Sekretary, pagpasensyahan niyo na lang ang ating Vice Mayor dahil magkasama kami sa seminaryo. Ibig niyang sabihin, mga pugi din ang mga ex-seminarians, katulad ng mga sundalo, di ba? Ang ating pong panauhing pangdanal, napaka-importanteng bisita natin, Secretary Carlito Galvez Jr., ang Presidential Advisor for Peace, Unity, and Reconciliation. OPAPRO, yan ang napaka-importanteng bisita natin. Dahil alam nyo, kung saan magpunta si Secretary Galvez ay talagang nagde-develop yung lugar na yon. Ang ating visionary mayor ng ating bayan, ang bayan ng Maslog, Mayor Heraclio Santiago, ang commander ng Visayas Command, Lieutenant General Fernando Rieg, ang aking mista sa 91, sama ni General Lilina, Brigadier General Leonard Lilina, ang 801st Brigade Commander, Sir Colonel Ernesto Macasil, Director ng Eastern Samar Provincial Police Office, of course, ang pag nagtuloy-tuloy ang mga sinyalis ng mga bituin, ang susunod na congressman ng Eastern Samar, si Gonzales, ang national coordinator ng 4-Piece Party List, ang program head ng Pamana National Program Management, ang napakasipag at napakatilinong Director Anthony B. Peña. Siya yun yung nag-recommend kay Secretary na magandang project na ito. Alam nyo, pag director, yun ang taga-aral lahat. At pag nag-briefing na siya, pag na-approve, magtutuloy-tuloy na. Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan, ang ating Deputy Director for Operation, Lieutenant Colonel Marshall Lumanga, ang ako ng 42nd Infantry Battalion, Reverend Father Jason Gamalo, our parish priest, at Ma'am Imelda, ang ating area coordinator for ng OPAPRO. Sa lahat ng ating mga bisita, mga taga-Maslog, mga opisyalis, mga kapitanes, mga Sangguniang Bayan members, magandang tanghali po sa inyong lahat. Mapaingaw doon yung matanan. Diri kami mag-iiha, pero rin yung ka-importante nga okasyon nga amon pagkanhi. Nagmata kami temprano, Mayor Rack warapay katurok. Kaya naghinampang la kami, tubtubhin alas 3:30. Kaninan agaw, hindi na kami natulog. Pero hindi ko siya pinainom. Red wine lang ang kanyang ininom para hindi siya tamaan. Red wine lang kami. Hindi na kami natulog. Humiram kami ng eroplano ni Secretary sa Borongan. At nakapunta kami dito. Pinahiram din kami ni General Rieg. At babalik lang kami mamaya. Ganun namin kayo kamahal. Makita lang kayo. Okay na kami. Napaka-importante po ng project na ito. Alam nyo, noong unang term ko, nag-usap-usap na kami nila Mayor Rack, ni Vice Mayor Book. Pag ako ay nagkaroon ng pagkakataon, gagawin ko ang napaka-importanteng kalsada na ito. Alam nyo, Secretary, hindi gaano kasimple yung paggawa ng kalsada na ito.
Dahil ang Eastern Samar ay napakalawak, the biggest congressional district in terms of land area. 597 barangays with only one congressman. Kaya kung gusto mong manalo, hati-hatiin mo lahat ng barangay para makita nila na may ginagawa ko. Pero end of the day, yung intervention na yan ay hindi mararamdaman ng bayan. That's why you have to decide saan ang tutumbukin mo na aangat ang taong bayan. Example, noong pinakaunang project nito, agriculture project, ang pondo, 100 million. 100 million, yung doon sa Dampigan. Pero nangangailangan ng counterpart ang bayan ng Dolores ng 20 million. 20 million ng bayan, 10 million ng bayan, 10 million ng barangay. Ang Empress project ng Department of Agriculture. Saan naman ang 10 million ng bayan? Saan naman ang 10 million ng barangay? So, anong ginawa ko? Yung 20 million na pundo ko, inilagay ko sa proyektong ito. Pero, magkano ba noon yung pundo ng congressman? Na nilagay ko dyan sa daan yung 20 million. Ang pundo namin yearly, 70 million. Yung 70 million, 30 million soft, 40 million hard. Yung hard project ko, 1/2 nandito na. Yun ang nangyari sa 2007. So, malaking desisyon ito na ginagawa natin. Katulad din ni Secretary Galvez. Pero, anong napaka-importante dito? Bakit madali kaming mag-usap-usap? Ang ating sekretary ay napakagaling na tao. 4 ang kanyang masteral degrees, maliban lang na siya ay sundalo, pinakamagaling na sundalo natin. At right after his service in our armed forces, naging secretary ng UPAPRO. Dahil napakagaling siyang manager. Nag-aaral siya sa AIM, Asian Institute of Management, na nag-aaral din po ako ng Development Management Program. Kaya parehas kami, pag na-explikaran siya, madali matuhog, madali maintindihan. And I am sure na pagdating nila dito, they did their homework already sa napaka-importanting project na ito. At sa katunayan, Secretary, nung natapos ako mag-congressman, after 3 terms, yung 3 terms ko naka-konkreto tayo ng 180 kilometers sa Eastern Samar. Kaya game changer. At nabuksan natin dito sa Maslog. Nung nag-inaugurasyon tayo ay napakasaya na noon. Pero after that, Brother, burn out. Unawaturo ko ang aking istorya kanina nga mga diri ini harumamay nga proyekto, pero kung mga desidido in development, kung desidido sa development ang mga umuupong mga namumuno, ay talagang magdi-decide ng ganito dahil napaka-importante ang kalsada na ito. Mamaya i-introduce sa inyo si Secretary Galvez at napakagaling pong taong ito. Kaya hindi natin alam ang kapalaran sa national na politika. Pero kung sakali magpatuloy pa, napakagandang magpatuloy pa kasi ilang taon ka pa lang Secretary. 62 pa lang. 62 years old pa lang siya. So, alam niyo, pag magaling na cabinet secretary, ang sumusunod yan, usually, senador. Yun ang isang kailangan na katangian na may ganito tayong tao na walang pagod,
technical, marunong sa kanyang ginagawa. Kaya huwag niyong kalimutan ang ating kaibigan na ito. At nag-usap kami. Every 3 months, pupunta kami sa Eastern Samar. Iikutin namin lahat ng Eastern Samar. At lahat ng proyekto para masustain ang ating katahimikan ay magtutulungan po kami. Ang proyekto pong ito, pagbalik ko po sa Kongreso bilang minority leader, yung from Carolina hanggang dito sa Maslog, from Dolores hanggang Maslog, nagka-release tayo ng pondo 695 million in 2 years time. So, by March, hopefully true and true na yan. Kaya ito na yung last na taon ninyo na medyo nahihirapan kayo. By March, ang ating special guest dito, si Secretary Galvez, at inaugurasyonan din natin yung 4 na tulay dahil siguradong maganda na ang mga embankment niya. Sa ngayon po, 2024, humingi po tayo ng pondo sa OPA Pro. At huwag nyo na lang ikwento ito sa ibang distrito para hindi tayo kainggitan. Na bigyan po tayo ng 193 million. Tapos plus, naglagay ako ng 100 million. So, itong kalsadang papuntang Hipapat ay, sabi kanina, 15 kilometers, nababawasan na ngayon ng mga 9 na lang. 9 kilometers na lang plus 3.2 kilometers from Las Navas to Hipapat. Ito tandaan ninyo ha, hindi ako politiko, development manager ako eh. Ang interest ko makapag-develop ng lugar. At kung sakali bigyan tayo ng magandang kapalaran, pag manalo si Shane Gonzales as congressman, magtutulungan kaming tatlo. Tingnan nyo yan ha. Shane Gonzales, Secretary Galvez, Nonoy Libanan, Minority Leader. Tapos yan in 3 years. Tapos yan, tanda nyo yan. Kaya sabihin nyo yan sa mga kababayan natin. Malaking opportunity ito. Hindi itong birong pagkakataon. Nakita nyo, pagbalik ko, biglang nag-iba yung itsura na naman ng Eastern Samar. We have to be very serious with regards to our future, yung kinabukasan natin. At Samar, 8.1%, buong Region 8 tayo ang pinakamataas. Dahil yan sa pagtulong sa atin ng OPA Pro, ng ating mga sundalo, ng ating mga pulis, tayo lahat yan ang nagkaisa na nag-decide para magmarcha tayo sa progreso. Ipatuloy po natin ang ating pagkakaisa. Ipatuloy natin ang ating direksyon para palaging 8.1% tayo every year. Pag naka-straight tayo ng 10 taon, sigurado na we will no longer be the sick province of the Philippines. Kasi napakaganda ng lugar natin. Napakaganda. Pag tinatanong ako, anong hitsura ng Eastern Samar? Ang sagot ko, pinakamalaking Boracay. Lagyan nyo pa ng malaking kagubatan sa gitna at lagyan nyo ng masasarap na isda sa Pasipiko. Malayo yung Boracay dito. Tapos anong sasabihin nila? Kumusta naman ang mga tao doon? Pinakamagagandang mga babae doon, pinakamanga gwapong mga lalaki doon at matatalino. Magkaisa lang sa progreso at magdasal siyempre ha, magdasal kasi sabi ng seminaryo natin, di ba, Blano Book, anong sabi sa Biblia? Sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing, di ba? Kung wala si Jesus, wala kang magagawa. Pero the same scripture says, magpapasko pa naman, is possible. So, kung tuloy-tuloy ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, sa ating mga leaders na nandito,
sa inyong sarili, sa ating sarili, magtiwala na magkaisa, nothing is impossible.